Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is May 9, 2026. At tayo ngayon napapunta dyan sa may Red Ribbon, bagong barrio sa may Malolos Avenue, corner po yan ng De Jesus Street, Barangay Bagong Barrio West, Caloocan. At dadalhin po natin sa may Thunderbird Street, Barangay 174, Camarines, Caloocan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya po pag nakakuha na po natin sa natin. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sa kanihan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pabong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So, babalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin.
ilagamot kapag kailangan. Ay mambigyan ako ng Hindi baling lumubog sa utang at ang gabi gawing araw para matiyak lang magandang kinabukasan ng pamilya ng ating lahat. Ang para sa amin Mahalin po natin ang ating mga ina. kinabukasan. Tandaan po ninyo, walang tao sa mundo kung hindi dahil sa ating mga ina. Ang hangad, kundi kami ay maging mabuti, makapagtapos sa pangarap. Mahalin natin sila habang sila'y nabubuhay. Iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal. Huwag niyong gagalahin yung iba. Na kung kailan namatay na ang kanilang ina, ay saka ipararamdam ang pagmamahal. Mahalin natin sila habang sila ay nabubuhay. Para sa akin, ang pagmamahal sa ina na kaya mo lang ipadaramay nung mamatay, yun ay isang malaking pagkukumpare. Huwag niyong lukuhin ang sarili. Habang nararamdaman, nakikita nila ng ating mga ang ating pagmamahal. Padama natin sa kanila. Kayo ang mga dakila para sa aking lahat. Sa mga inay, nanay, inay, mama, mami. Maraming salamat po sa inyo. 109% mahal na mahal ko kayo. Iyong pinagdahan, di ka nagdawang ako'y pangaralan. Dahil maaaring mo lamang ay mabigyan ako Nanay ni Neta, nabati ko ng nanay mo. kinabukasan. Lahat ng pinanalangin ko. Mabuhay ko tayo. Salamat. Ilaw ng tahanan ang nagbigay. Ako po si Carlos Santa Cruz, ang kayo maglilipat na radyo. Susunod na susang balita sa hapon. Hello, Carlos at Santa Manil. Bakit? Samantala mga kapuso dito sa tingin. Walang pinigyan, walang pinuprotektahan. Doonot kayo, Sergio. Top. Ano po, kumarasan po. So, drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna. Nakatuto. Pansamantala po, tayo ay gagawa ng ibang video sa ating social media. Ano po? Department of Interior and Local Government para sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna po yan ang impormasyon ng issue na ng arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court kaugnay sa gera kontra droga ng dating Administrasyon Duterte. Pero sabi ng Interpol, National Central Bureau Manila, wala silang natanggap o hawak na arrest warrant. Nakatutok si Darlene Kai. Nobyembre noong nakaraang taon, nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ICC, warrant Senator Bato de la Rosa. Paano ito pala ito? Isa si de la Rosa sa mga tinukoy ng ICC na walong co-perpetrators na kinakaharap ng kaso crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war. Nagsilbing PNP chief ni Duterte si de la Rosa. Bago nito, naging hepe siya ng Davao City Police noong alkalde pa si Duterte.
Sa isang pahayag, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala siyang hawak na impormasyon tungkol sa pag-aresto kay De La Rosa. Pero sakali ngang may lumabas ng arrest warrant, sinabi ni Remulla na inihahanda na ng DILG ang task force na binubuo ng 10,000 miyembro para sa ilulunsad na Anyay Dragnet Operation. Binanggit ni Remulla na nasa Davao Region si De La Rosa. Ang Justice Department, sinabing wala pa raw silang impormasyon ukol dito. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kikilos lang sila kung may lawful order nang ilalabas ang mga otoridad. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa DILG at iba pang ahensya ng gobyerno. Dagdag ni Nartates, iwasang magpakalat at maniwala sa mga unverified information na kumakalat online. Ayon kay Philippine Center for Transnational Crime Executive Director Retired Major General Romeo Prestosa, wala matanggap o hawak na arrest warrant ng Interpol National Central Bureau Manila. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi niya makukumpirma o maitatanggi na mayroon na ngang arrest warrant.